Ang Jerusalem ay simbolo ng lahat ng pag-aalay dahil ito ang pinakatemplo ng Israel. Dito lahat ng mga tao ay nagdadala ng kanilang mga haing susunugin tulad ng mga hayop na kanilang nakaugalian, lalo na pag malapit na ang Paskwa, sapagkat yun ang kanilang paniniwala na kapag sinunog ang hayop tulad ng baka, ng kambing at mga hayop na pang-alay, ito ay nagiging kalugod-lugod sa Diyos dahil ang usok nito ay nakararating sa Panginoon. At si Jesus ay porsigidong pumunta sa Jerusalem dahil doon niya gagawin ang ultimate sacrifice na para bang siya rin ay susunugin. Doon siya mamamatay, ipapako sa krus, kung kaya determinado siyang pumunta doon. At sa daan pa lamang, nakainkwentro na sila ng pagsalungat dahil kaaway ng mga Hudyo ang mga Samaritano, ayaw patuloyin si Jesus at mga kasama sa Samaria. Ayaw ng mga Samaritano na makakita ng mga Hudyo sa kanilang lipunan, kung kaya sila'y umalis doon sa nayon na iyon. Pero itong dalawang kasamang alagad ni Jesus ay porsigido rin na gamitin ang pwersa ng kanilang mga kamay upang magpababa ng asopre at ng apoy upang pugnawin ang mga taong ito na sumasalungat kay Jesus. Subalit sila'y pinagsabihan dahil sinabi ni Jesus na hindi niya nalalaman ang inyong sinasabi at ginagawa dahil naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao kundi upang iligtas sila. At siyempre, ano bang tinutukoy ng Panginoon dito? Walang ibang tinutukoy ang Panginoon na ang paghihiganti ay walang maidudulot na mabuti, sapagkat siya ay magiging kontradiksyon kapag inalaw ng Panginoon ang kagustuhan ito ng mga alagad. Paano ang kanyang gagawin na paghahandog ng sarili doon sa krus sa Jerusalem? Ito'y isang pagsang-ayon at pagpapasailalim sa kalooban ng Ama sa isang hindi madugo na paraan. Ang ibig sabihin, hindi siya gaganti, bagamat mga tao ay papatayin siya, dadanak ang kanyang dugo, pero ang kanyang assurance ay upang maligtas ang mga tao, hindi kinakailangan na siya'y gumanti ng marahas. Walang puwang ang karahasan sa diwa, kalooban at pag-iisip ng Panginoon. Kaya tama lamang na pagsabihan niya ang mga alagad niya na huwag silang gagamit ng mga mararahas na paraan sa salita man o kaya ay pisikalan dahil ito hindi ayon sa kalooban ng Ama. Dahil ito rin mismo ang gagawin ni Jesucristo na ultimo na sakripisyo doon sa krus sa Jerusalem. Kaya unti-unti, pagkatapos ng madugong pag-aalay na ito ni Jesus sa krus, na hindi siya naghiganti, nagsalita man laban sa mga kaaway niya, ito rin mismo ang nakita ng mga alagad sa kanya. Kaya totoo na siya'y namumuhay sa halimbawa at modelo ng krus. Kaya humantong din sa pagkamartir ang mga alagad niya, ang 12 alagad, namatay silang hindi gumaganti at inialay ang buhay
sa, sa krus, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito ang pinakamataas na bukasyon ng isang Kristiyano na ibigay ang kanyang buhay kahit na ito'y mga hulugan ng madugong pag-aalay ng sarili sa kapakanan ng kalooban ng Diyos at kaligtasan ng kanyang kapwa. Dahil bawat dugong pumapatak sa katawan ni Kristo at ng isang Kristiyano ay parang mga binhi na siyang nagpapalago ng pananampalataya sa mga tao. Doon nakikita yung determinasyon na walang mahalagang gawin kundi ang sumunod sa kalooban ng Diyos. At saksi ang mga unang Kristiyano, maging si Herodes sa mga pangyayaring ito, dahil sa mahigit 300 taon na pag-uusig habang dumadami ang pinapatay ng mga Kristiyano, ay lalo namang dumadami ang mga Kristiyano. Kaya nagpasya si Herodes na itigil na ang pagpatay sapagkat nakita niya na kahit marami silang ipinapapatay, lalo namang dumadami higit pa ang mga Kristiyano na nagtatanggol kay Kristo at sa pananampalataya. Kaya para sa kanya ay wala nang saysay pa na pumatay tayo ng pumatay dahil lalo lang silang dumarami. At sabi niya, hindi na ito gawa ng tao, gawa na ito ng Diyos. Mga kapatid, ang pananampalataya ay kaloob, regalo ng Diyos sa atin. At kung tayo man ay makapaghahandog ng ating sarili sa Panginoon, ito'y kaloob pa rin sa atin. At kung tatawagin ka na mag-alay ng buhay, alang-alang sa pananampalataya, ito'y mangyayari dahil lahat ng tinatawag ng Diyos ay Kanyang binabago, pinalalakas ng Espiritu hanggang sa puntong gawin niya ang naaayon hindi na sa Kanyang kalooban, kundi ayon na sa kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga na tayong mga mananampalataya ay palaging nakikinig sa tinig ng Diyos na nagsasalita sa atin sa mga pangyayari dahil doon ay Kanyang ipinapahayag, binubunyag ang Kanyang kalooban upang tayo naman ay makasunod at makatugon sa mga panawagang ito ng Panginoon sa ating lahat.